Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? At sana po nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Ngayon, pagkwentuhan lang po natin ito pong nangyari po doon sa Dahig kung saan nandun po ang ating busy presidente. Ewan ko kung anong ginagawa niya doon. Ano kaya ang ginagawa ng ating busy presidente doon? Parang ang tingin ko palipat-lipat siya ng bansa. Nangangampanya na ba siya? Wala na, may mga kababayan. Ito pong nakaraan kasi ay giniit po ni Sara Duterte na wala siyang problema kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala daw po siyang problema bilang isang tao. At ang dinadaing lang daw niya ay ang pagiging mahinang leader daw ni PBBM. Kaya't nagkakagulo daw ang bansa. Grabe. At ito nga, basahin po muna natin ito pong eksaktong pahayag ng ating vice-presidente na nasa abroad na naman. Nasa Dahig yata ito. Sandali lang po at babasahin po natin. Ito po ang kanyang pahayag. Okay, babasahin po natin to. Ang sabi po ng ating vice-presidente, wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Physical chaos. At dagdag pa niya, nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno, wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. Yan po ang sinabi pong eksakto ng ating nagbabakasyon na vice-presidente. Alam niyo mga kababayan, kung atin pong iisa-isahin ang mga naging pahayag nitong si Sara Duterte, sa tingin ko mas malinaw at saka mas maniniwala pa ako dito sa sinabi po ni Yusek Claire Castro na lahat daw ng mga sinasabi ng vice-presidente sa kasalukuyan ay pawang walang basihan. Walang ebidensya. Ayun. At sa madaling sabi, walang wenta. Totoo naman yan matapos niyang sabihan ng PI, si PBBM, si First Lady na si Lisa at saka ilang pang mga opisyal ng gobyerno. Tapos ngayon sasabihin niya, walang personal. Wala daw siyang personal na problema kay PBBM bilang tao. Ano yun? Matapos niyang pinagbantaan, matapos niyang pinag-isipan na tatanggalan ng ulo. Grabe talaga, nakakatakot. Isa pa, matapos niyang magbanta, nahuhukayin daw po yung labi ng dating Pangulong Marcos, yung tatay po ni PBBM. Huhukayin daw ang labi at itatapon daw po niya sa West Philippine Sea. Matindi, napakarami pong mga binitawang salita. Hindi na po mabilang. Hindi na po mabilang. Sa dami po ng mga binitawang salita laban kay BBBM, tapos ngayon, sasabihin niyang wala silang personal na away. Well, si PBBM, naniniwala ako na hindi po yan marunong mamersonal. Dahil para sa akin, kung si PBBM po ang magsabi niyan, maniniwala ako 100%. Bakit? Mga kababayan naman, sa kabila po ng mga maanghang na mga salitang pinukol ni Sara kay PBBM, kayo na po tatanungin ko, naringgan niyo po ba si PBBM na pinitikman lamang itong vice-presidente? Di ba wala? Di ba hindi? At kung tutusin nga po mga kababayan, dapat pa si PBBM ang dapat na magalit. Si PBBM pa ang dapat magalit sa kanya bakit ko naman nasabi yan? Mga kababayan, tignan po ninyo, si Sara po ay vice-presidente ng bansa. Pero anong ginagawa? Di ba? Nagtatrabaho ba para makatulong sa pagpapaunlad ng bansa? Siya ba ay nakakatulong para pagandahin o kaya ay pagaanin man lang ang mabigat at hirap ng buhay ng ating mga kababayan? Di ba? At isa pa, tumutulong ba siya para i-promote ang kagandahan ng bansang Pilipinas para makaakit naman tayo ng mga banyagang turista? Ilan lang po yan sa mga katanungan na sa aking palagay
ito po ay malaking negative na no. Nung ka, malutong na hindi. Di ba? Ang problema daw ni Sara ay ang pagiging weak leader ni PBBM. Problema ba yun? Oo, yan ba ay dahil problema mo na siya? Pwede mo na siyang murahin? Pwede mo nang pagbantahan na patutumbahin? Weak leader? Dahil sa pagiging weak leader, kailangan ng takutin. Ganun parang tinatakot si PBBM, di po ba? Pero ang tanong, totoo bang weak leader yan? Sige nga, napakarami na pong nakakulong. Mga kilalang tao, mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa madaling salita, hindi nagpasindak itong si PBBM sa mga mai-impluwensyang tao. Binangga niya ang mga ito, hindi po kagaya po ni dating Pangulong Duterte na ni isa wala man napakulong teka muna, mayroon pala napakulong. Kung di ako nagkakamali, ito pong si dating Senador De Lima na ngayon po ay congresswoman na. Pero nakalaya naman Nakalaya din dahil ayon po sa korte ay mahina po ang mga ebidensya. Dito siguro pumapasok na sa isip ko ngayon na totoo yata yung sinabi po, yung inamin po ni dating Pangulong Duterte na magaling daw siyang magtanim ng ebidensya. Ngayon, nagkakagulo daw ang mga Pilipino. Nagkakanya-kanya daw ang mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. Totoo ba yun? Totoo? Grabe. Hindi kayo nagpapatawa. Itong si Inday, kung papansinin po ninyo mga kababayan, kahit saan pumunta ang Pangulo, Luzon, Visayas at Mindanao, maganda at may respeto ang mga lokal at national na mga opisyal ng gobyerno. Nakikita po natin yan sa mga video. Di ba? Nakikita natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na iniikot po niya ang buong Pilipinas. At yun naman nakita naman natin kung paano siya bigyan po ng mainit na pagtanggap. Napakainit po ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. At wala po tayong nakikita. Minsan may mga sumasalubong na nagpoprotesta sa kanya, pero yan mangilan-ngilan lamang, mga DDS. Ilan na lamang po mga DDS na yan. Kaya huwag na natin pansinin ang mga yan. Madam Vice President, wala naman pong magulo. Madam, wala pong magulo. Kayo man lamang po ang nagpapagulo 10 ng inyong mga taga-suporta. Ilan-ilan na, gaya ng sabi ko kanina, ilan-ilan na lamang mga taga-suporta, magugulo pa Ang Pangulo ay tutok na tutok sa trabaho. Samantalang kayo po, sa totoo lamang po hindi po namin kayo nakikita nagtatrabaho. Yun lang po, totoo po yun. Lagi lang po kayo nasa ibang bansa, pero wala kayong narinig wala kayong narinig mula po sa ating Pangulo. Pinapalabas kasi nitong si Vice Presidente Sara Duterte na wala daw kakayanang mamuno itong si PBBM. Samantalang nakikita naman natin napakarami na pong nagawa at napakarami pa pong pinapagawa. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung paano magtrabaho ang Pangulo, makikita po natin halos wala ng tulog Konti man lang. Konti na lang ang tulog. Minsan, paggising ko nga, nakita ko kaagad. Pagbukas ko ng cellphone, nakita ko kaagad may programa na si PBBM. Namimigay na naman ng tulong. Ganyan po kaagap ang ating Pangulo. Mga kababayan, sa totoo lang po, hindi po magulo ang ating bansa. Hindi po magulo ang ating bansa. Ngayon, kung sinasabi po nila na magulo ang ating bansa, sino ba talaga ang nagpapagulo? At sino ba talaga ang nanggugulo? Siyempre, wala nang iba. Sino ba ang mga gumagawa ng kaguluhan? Sino ba ang mga gumagawa at nagbabalak ng destabilisasyon? At bakit nila ginagawa yon? Simple lang ang sagot dyan, mga kababayan. Dahil gusto nilang makuha yung posisyon o ang trono sa Malacanang. At yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya mabuti pa, Madam Vice President, hintayin mo na lamang. Maghintay ka na lamang ng 2028. Hintayin mo yung susunod na halalan. At doon,
ipakita mo yung lakas mo doon. Talunin mo lahat. Eka nga, kung sino man yung mga sumusunod sa survey na yan, dahil sabi naman ng inyong mga kapanalig, ang inyong mga taga-suporta ay mataas ang rating po ninyo. So malakas po ang pag-asa po ninyo manalo sa election po sa 2028. Kaya hintayin nyo na lamang po. Yan kung hindi po kayo matutuluyang ma-impeach.